Pare, uy, nagtatay eh. Uy, wala nang makain. Ano ga dapat kainin ko? Eh siya pare, simple lang naman yan. Brat diet lang ang solusyon dyan. Ano yan? Siguro naman once in our lives lahat tayo ay nakaranas ng gastrointestinal symptoms tulad ng pagsusuka at pagtatae. Para naman sa mga medyo sosyal, siguro ang reklamo nila ay nagkakaroon sila ng stomach upset. At kapag ka dinala kayo sa isang klinika, kadalasan ang nire-recommenda ay ang brat diet. Simply put, ang brat diet ay nagkakahulugang banana, rice, applesauce, and toast. Sobrang simple lamang yan pero effective para mag-improve ang appetite kung kayo po ay nakararanas ng pagtatae at pagsusuka. Ang goal ng brat diet ay ang mag-solidify ang inyong mga stool. Very gentle din sa tiyan at mayaman sa potassium na nakatutulong para mag-replenish ng electrolytes na nawawala kasama ng pagsusuka at pagtatae. Sa loob lamang po na 3 araw po pwedeng makatulong ang brat diet sa inyong pag-regain ng mga appetite. Simple lamang yan, explain ko sa inyo. Sa unang araw, pag tumigil na po inyong pagsusuka at pagtatae, after 1 to 2 hours, sips of water lamang muna po kayo. Dapat din po dito sa face na to, hindi mamantikang broth ang ite-take. Pwedeng applesauce, pwedeng warm water at pwedeng sama ng electrolytes. Ayaw natin ng anything na harsh sa sikmura na magdudulot ng lalong pagsusuka sa inyo, kaya ganyan lamang muna dapat. Sa ikalawang araw naman, kapag medyo tumigil na po ang inyong pagtatae at pagsusuka, pwede nang simulan ang brat diet. Again, nakakainin muna po natin ay banana, rice, applesauce, and toast. Bland foods lamang muna kasama sa diet na to para hindi nakakairita sa sikmura. Pwede rin magdagdag kayo ng mga unsalted crackers at mga bland fruits tulad ng apple din mismo at peras kung hindi naman makakairita sa inyo. Pakiramdaman din pong maigi ang inyong mga katawan. Sa ikatlong araw naman po, nagsisimula na kayong mag-gain ng appetite niyan. Pwede nang magdagdag ng steamed vegetables at pwede rin po magdagdag ng white meat at eggs. Huwag munang mamantika ang pagluluto kaya iwasan muna po ninyo ang inyong mga pritong pagkain. Take note lamang din po na hindi ko naman po sinasabing kung kayo ay nagtatay at nagsusuka, sa bahay na lamang po kayo magpapagamot. Huwag naman pong ganoon. Ito ay para sa mga taong stable lamang at kaya naman pong sa bahay lamang ang management. Pero kung dehydrated na kayo, ang signs niyan ay parang sunken na yung eyeballs, highly irritable kayo, dry yung lips, dry yung mouth, nagtutulog-tulog, magpadala na naman po kayo sa ospital. Huwag nang magbatigas dahil po dapat dyan ay ma-rehydrate kayo at padaanin sa swero ang inyong mga nutrisyon. Sa panahon din na to, kinakailangan po ay nagre-regain kayo ng inyong appetite. Paulit-ulit ko naman po sinasabi kanina na iwasan ang mga nakaka-trigger sa pagkairita ng inyong mga sikmura. Ito yung mga dapat inyong iwasan, enumerate ko na lamang. Dairy and milk products, mga mamantika, so kasama dyan po ang mga matatabang pagkain, pati na rin mga prito, isama na rin po natin dyan ang mga maaanghang na pagkain. Yung mga maaasim tulad ng lemon, pinya, kalamansi at syempre kape at alak at mga masyadong matlalamig at maiinit na pagkain, iwasan po muna ninyo. Again, kapag hindi naman alam ang gagawin, pumunta po sa pinakamalapit at pinakapinagkakatiwalang doktor ninyo o sa emergency room nang sa ganoon ay maabisuhan kayo kung kailangan bang i-admit ang pasyente o hindi. Mainam lang nasa safe side tayo parati, huwag ipagpapasurangga ang inyong mga kalusugan. Tandaan, napakahirap maghabol ng kalusugan kapag nasa banig na ng karamdaman. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo, kaya naman nagpapayo pa rin po ako dito sa harapan ninyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you the next episode. Ingat.